Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince NF Cruz. And narito tayo ngayon sa ating Plain and Solid Geometry series. Continuation ito ng ating series and doon na tayo sa part ng circles. So, ini-discuss natin ngayon yung mga formulas ng circle and ia-apply natin sila sa mga past board exam questions. So, circumference of a circle. Pag sinabi nating circumference, yung parang perimeter. So, halimbawa, kinat mo yan, ginupit mo yan, tapos nilatag mong ganyan. Ano yung length nito? Ano yung haba? So, halimbawa, dito yung pagkat natin. So, yung haba niyan, yun yung tinutukoy na circumference. Tapos, yung area naman, yung area sa loob, yung area bounded by the closed figure. So, yun na naman yung area. So, ayan yung formula nila. Then, yung sector area naman, so, sector area, so ano ba ulit yung sector? Di ba, para siyang pizza. Ito yung sector, di ba? Dalawang radius tapos isang arc. Tapos meron din tayong angle sa pagitan ng dalawang radius. So, ito yung formula para makuha yung area or yung region na yan. So, kung ito naman yung gusto mong hanapan ng region, yung gagamitin mong angle, dapat ito. So, dapat naka-regions to. Yung angle natin. Para walang unit. Kasi kung naka-degrees yan, may unit pa kasama yon. Tapos, perimeter ng sector. So, pag sinabi lang naman kasing perimeter, 'di ba? Total length lang naman nung boundary ng ating figure, closed figure. So, ano ba yung mga boundaries or ano ba yung mga bumubuo kay sector? So, meron tayong dalawang radius. So, 2R, tapos meron tayong S or yung length ng arc. Kasi yung alam natin ito, 'di ba? Itong hindi pa natin alam yung formula nito. Kung arc length lang or portion lang nung circle. So, ito yung formula nun, nung S. S is equal to R times theta. So, halimbawa, ito yung arc length. So, kailangan pa i-drawing to, no? Kasi kailangan mo ma-determine yung angle. Tas radius. So, imumultiply mo lang, makukuha mo na yung haba nung S or yung haba nung arc na yon. So, madali lang siya tandaan kasi kung yung theta natin, gagawin mong 2 pi, gaano ba kalaki yung 2 pi na theta? 'Di ba isang ikot yan? So, yung S natin, i-cover niya na yung buong circle, di ba? So, magiging R times 2 pi or 2 pi R, which is also the circumference of the circle. Kasi buo na yung kinover mo eh. So, madali lang siya ma-double check kung tama yung pagkabisa mo ng formula ng arc length, di ba? Kung alam mo yung formula ng circumference. So, segment area naman. So, pag sinabi ulit nating segment, ano ba yung itsura ng segment? Di ba may chord? Tapos, etong area na 'to, eto yung segment, 'di ba? So, dun tayo sa minor segment, yung mas maliit. So, paano natin makukuha yung area? So, mag-assume ka muna ng sector. So, sector muna. So, mag-start tayo sa sector. So, ito yung area ng sector, 'di ba? Tapos, para makuha mo yung eto lang, etong portion lang na 'to, anong gagawin mo? Ima-minus mo etong part na 'to. Kasi yung green, yung sector. Pag binawas mo yung red, ang matitira diyan yung black. Yung nire-represent nung black ay area ng segment. So, paano makukuha yun? Area ng sector minus area ng triangle. So, ito yung triangle. Tapos, meron tayong included angle. Meron tayong formula sa area ng triangle, di ba? Na 1/2. Diba, meron tayong dalawang side. Sabihin natin AB. Tapos, theta. So, paano natin hahanapin yung area? 1/2 AB sin theta. So, kung dito sa triangle na 'to, yung dalawang side natin ay parehong R, so wala na tayong pakialam dito, no? Kasi alam naman natin yung angle in between. So, ano mangyayari? Eh di magiging R times R or R squared. R squared sin theta. So, yun yung usual na ginagamit
to find the area ng triangle doon sa sector. Yun kasi yung common, eh. So, perimeter naman ng segment, kasi si segment lang pinag-uusapan natin, focus ulit tayo dito kay segment. So, ano yung perimeter niya? So, ayun ulit, ano ba yung mga bumubuo sa kanya? Meron tayong isang arc or yung representation ng length niya ay S, tas itong length ng chord or yung L or yung haba nito. So, yung L dyan, yung length ng chord. So, yung perimeter, pinag-add lang natin lahat ng length ng boundary na nagko-close dun sa region sa loob. So, apply natin sa problems. So, mag-start muna tayo sa objective type question. A line segment joining 2 points on a circle is called blank. So, ito, review lang to. So, meron tayong circle, tas meron tayong dalawang points. Then, connect natin sila. Ano daw tawag dyan? Diba tawag dyan ay chord. Pag ito yung tinutukoy, arc yung tawag. Pero ang tinutukoy kasi sa problem ay line. Kaya chord yung ating answer. Then next, the area of a circle, 89.42 square inches. What is its circumference? So, kopyahin natin yung formula ng area and circumference. Ano yung kailangan natin para to find the circumference of the circle? Kailangan natin ng radius. So, meron bang binigay sa ating data na kung saan makakakuha tayo ng value ni radius? Meron, kasi binigyan tayo ng area. So, gagamitin natin yung formula ng area to find the radius, then i-substitute natin sa formula ng circumference to get the circumference. So, gamitin natin itong area. So, binigyan tayo ng area na 89.42. So, kunin natin yung value ni R, no? So, shift solve na lang natin. 5.335. Tapos, substitute natin dito to find the circumference. 5.335. So, circumference is equal to 33.52. So, ito na yung answer natin or the circumference of the circle. So, next problem, in a circle of radius 12 inches, a line from the center perpendicular to a chord is 4 inches. Find the length of the chord. So, drawing natin yung figure. So, meron na tayong chord. Tapos, di ba nandito yung center? So, mag-drawing ka daw ng line na perpendicular sa chord and galing sa center. Yung tinutukoy dito. So, line from center to perpendicular sa chord. So, ito yon. Yung length daw nito ay 4 inches. Ano ngayon yung haba ng chord? So, i-connect natin ngayon yung endpoint ng chord sa center ng circle. So, anong tawag natin dito? Di ba ito yung radius? Kasi from center to any point on the circle. Eh, yung endpoints nga ng chord ay nasa circle or it lies on the circle, di ba? So, yung distansya ng point, ng endpoint ng chord sa center, radius din yon. So, 12 ito. Tapos, tingnan natin to. Naka-form tayo ng right triangle. Kasi, alam natin, ito ay perpendicular or 90 degrees. So, naka-form tayo ng right triangle. Yan yon, di ba? So, ilapag natin siyang pag ganito. So, ano ba yung formula natin pag right triangle? Di ba, meron tayong Pythagorean theorem. So, c squared or yung hypotenuse squared or the longest side, yung katapat ng 90 is equal to a squared plus b squared. So, ano ba kailangan nating mahanap? Itong nasa baba. So, yung a. So, i-modify natin yung equation, lipat natin ito sa kabila. Bali, a squared is equal to c squared minus b squared.
So, mahanap natin 'to. Sabihin natin this is x. Tapos, yung length nito, which is yung x, 'di ba eto din 'yan. Kasi makaka-form ka lang ulit na same triangle. Kasi radius pa din naman 'to, eh. So, 'pag nahanap natin yung value ni x using this triangle, imu-multiply lang natin ng 2, then mahahanap na natin yung total length ng chord. So, hanapin natin ngayon yung x or dito sa triangle na 'to, yung a. So, ito yung 12, ito yung 4, tas ito yung x. So, gamitin natin 'to, x squared is equal to 12 squared minus 4 squared. So, square root both sides of the equation to find x. Eight square root of 2 or 11.31. So, yung length ng chord, sabihin natin L, 2 times x, 'di ba? So, times 2 lang natin yung answer. 22.63. Eto yan. Letter C. So, ayun lang guys. Na-apply natin sa mga problem solving yung formulas ng circle. So, yun lang guys. Sana marami kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.